Hindi maiwasang mapabuntong hininga ni Chelsea habang nakaharap siya sa salamin. Ngayon ang araw ng kasal ng kanyang ex-boyfriend na si Sid. Kinuha siya bilang singer ng kasal nito. May talent siya sa pagkanta, kaya kapag may nagre-request sa kanya na umawit sa mga espesyal na okasyon, ay pinapaunlakan niya. Mahirap man para sa kanya na kumanta sa kasal nito, ay kailangan niyang gawin dahil ayaw naman niyang isipin ng iba na bitter siya. Kinuha niyang shoulder bag sa bedside table at lumabas na ng kwarto at nagtungo sa garahe. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinasibad iyon patungo sa simbahan. Nang makarating sa simbahan ay ipinark niya ang kotse sa parking area at lumabas ng sasakyan. Tsaka nagtungo sa loob. Mangilan-ngilan pa lang ang tao sa simbahan ng mga sandaling yon. Nagtungo na siya sa harapan kung saan naroon ang mga gagamitin niya sa pag-awit. "Nako! Dalian nyo! Malapit nang dumating ang bride!" Sigaw ng wedding organizer sa mga kasamahan nito. Napatingin si Chelsea kay Sid na nakatayo sa gilid para intayin ang bride nito. Hindi man lang nito magawang sulyapan siya. Masakit pero ipinakita niyang matibay siya kahit na masakit na sa loob niya ang pagpunta rito lalong-lalo na ang masaksihan ng pag-iisang dibdib ng lalaking minamahal niya at ng babaeng mahal nito. Napalunok si Chelsea nang maghudyat ang wedding organizer na nasa labas na raw ang bride, mga ninang at ninong. Nang makapasok ang ring bearer, groomsmen, bridesmaids, ninong at ninang at makaupo sa inilaang upuan para sa kanila, ay bumukas na ang pintuan ng simbahan. Nagsimula na ring umawit si Chelsea at habang umaawit ay nakatingin lamang siya sa bride na napakaganda sa suot nitong wedding gown habang nakatingin kay Sid na buong pagmamahal. Naghiwalay sila dahil nawala na daw ang pagmamahal nito sa kanya. Tinanggap niya yon dahil wala naman siyang magagawa. Hindi naman pwede na ipilit niya ang sarili nito. Hanggang sa isang araw ay nakisuyo ito na kumanta siya sa kasal nito. Sa totoo lang, gusto niyang tumanggi nung una. Pero naisip niya na magmumukha siyang bitter kung hindi niya pauunlakan ang alok nito. Nang makalapit ang bride ay nagtungo na ang mga ito sa altar at sinimulan na ng pari ang sermon. Siya naman ay nakaupo lamang sa gilid habang pinagmamasdan ng dalawa. Masaya siya dahil natagpuan na ni Sid ang tunay nitong pag-ibig. Nang matapos ang kasal ay nagtungo na sila sa reception area. Umupo siya sa isang mesa kung saan may bakanting upuan pa sa kaniyang tabi. Hanggang sa may tumabi sa kanya na lalaki. Napatingin siya rito kaya naman nagtama ang kanilang mga mata. Ngumiti ito sa kanya at inilahad ang kamay sa kaniyang harapan. "Jaren Cristobal nga pala." Pakilala nito sa sarili. Bilang paggalang ay tinanggap niya yon. "Chelsea Orizon." Pakilala naman niya sa sarili. Ngumiti lamang ito. Kagad naman niyang binawi ang kamay na nakadaop rito. Nagsimula na silang kumain at panaka-naka ay nagbubukas ng paksa si Jaren na tinutugon niya ng tipid na sagot hanggang sa masabi niya kung saan siya nagtatrabaho. Kung minamalas nga naman ay nasira pa ang sasakyan niya. May katagalan na kasi yon, kaya hindi na nakakapagtaka na masira yon. Huminga siya ng malalim at lumabas ng gate para mag-abang ng sasakyan. Pero nagulat siya nang may humintong sasakyan sa tabi niya. Bumaba ang bintana ng sasakyan at ang nakangiting mukha ni Jaren ang nasilayan niya. "Sumakay ka na para hindi ka na mag-commute pa." Alok nito. Umiling siya. "Nako, wag na. Nakakahiya. Maghihintay na lamang ako ng masasakyan rito." Pagdadahilan niya. Sa totoo lang, pahirapan ng dumada ang sasakyan rito. Pero nakakahiya kung sasakay siya sa sasakyan ng binata. Bumuntong hininga ito at lumabas ng sasakyan. Tsaka hinawakan ng siko niya at iginiya siya nito patungo sa passenger seat. Hindi niya tuloy maiwasang mapatingin sa kamay nito na hawak ang siko niya. Binuksan nito ang pintuan ng passenger seat. "Pasok na."
Utos nito. Hindi siya pumasok. Bagkus ay tiningnan niya ito. Hindi kita kilala para pagkatiwalaan kita. Seryoso niyang sabi. Huminga ito ng malalim. Oo nga pala, hindi mo pa pala ako kilala. Anito at ngumiti. Pero sana hayaan mo akong ipakilala ko ang sarili ko sa'yo. Don't worry, wala akong gagawing masama sa'yo. Wika ni Jaren. Tinitigan niya ito. Kitang-kita niyang sinseridad sa mga sinabi nito kaya tumango na lamang siya. Okay. Pagsuko niya at bahagyang ngumiti. Ngumiti na rin ito at inginuso nito ang loob ng kotse. Pasok ka na, baka malate ka. Utos ng binata. Pumasok nga siya sa loob at nang maisara ang pinto ay umikot na rin ito sa driver's seat para pausadin ang sasakyan patungo sa trabaho niya. Paano mo pala nalaman kung saan ako nakatira? Tanong ni Chelsea habang nilalakbay nilang daan patungo sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Lumingon lamang ito ng bahagya sa kanya at ibinalik ang tingin sa daan. Tinanong ko kay Sid. Kaibigan ko si Sid. Pagbibigay alam nito. Napatango-tango na lamang siya. Bakit mo to ginagawa? Tanong niya. Inihinto nito ang sasakyan sa gilid ng daan at saka siya hinarap. Dahil interesado ako sa'yo, sabihin na lang natin na gusto kita. Pag-amin nito, napakunot noo siya. Agad-agad? Hindi makapaniwala niyang saad. Tinitigan siya nito. Bakit? Hindi ba pwede? Panghahamon na sabi ni Jaren. Nagkibit balikat siya at nag-iwas ng tingin. Basta wala akong maipapangako sa'yo. Sagot niya at itinoon sa labas ng bintana ang tingin. Dumiretso na rin ang upo si Jaren at binuhay ang sasakyan. Ayos lang, wala namang masamang sumubok eh. Malay mo, magbagong isip mo at kapag nagkataon, ako na ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo. Wika nito na ikinatawa niya. Hindi pa siya handang magmahal muli. Ayaw na niyang buksan ang puso dahil alam naman niya na masasaktan lang siya. Mas magandang maging single, no heartbreak. Nasa opisina si Chelsea. Nang mga sandaling yon nang may sumigaw. Chelsea Orizon, flowers daw para sa'yo. Sabi ni Althea na nasa unahan. Napakunot noo siya. Flowers para sa akin? Sinong magbibigay? Tanong niya sa sarili. Tumayo siya at nagtungo sa unahan. Nakita niyang isang delivery boy na may hawak na basket na may bulaklak at mangilan-ngila na tsokolate. Kahinaan pa man din niya ang tsokolate. Panunukso ang narinig niya sa kaniyang paligid. Mukhang galing sa suitor. Ani ni Mia. Kaya nga, segunda naman ni Althea. Hindi na lang niya yun pinansin at kinuha ang basket ng bulaklak sa lalaki at pinirmahan ng resibo. Nang makaalis na ang delivery boy ay inulan na siya ng panunukso. Tinatanong kung kanino galing ang bulaklak at kung sino ang manliligaw niya. Tinawanan na lamang niya ang mga ito at bumalik na siya sa upuan. Inamoy niya ang bulaklak at nagustuhan niya yon. Binasa niyang nakasulat sa maliit na papel na naroon. This is for the most beautiful lady today. You deserve to be loved and cherished. Anito na naging dahilan para mapakagatlabi siya. Gusto niyang bigyan ng chance si Jaren, pero hindi pa gumagaling ang sugatang puso niya. Ayaw niyang gawing panakip butas ito. Itinupi niya ang papel at itinabi ang basket sa gilid ng kanyang workplace. Huminga siya ng malalim at ipinagpatuloy ang ginagawa. Nang maka-out si Chelsea ng hapon na yon, ay agad siyang lumabas ng gusali. Iniwan niyang basket sa table niya. Nagustuhan mo ba yung binigay ko sa'yo? Wika ng isang tinig sa kanyang gilid. Napatingin siya roon. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya nang makita niyang binata. Ano ba itong nararamdaman niya? O baka nervous lang ito dahil kukulitin na naman siya nito? Oo, yun nga ang dahilan. Sabi niya sa sarili.
ayaw niyang bigyan ng kahulugan ng mga bagay na nararamdaman niya. Ikaw pala, Jaren. Bakit pala narito ka? Tanong niya. Namulsa ito at lumapit sa kanya. Napapatingin ang ibang mga kababaihan sa binata. Sino ba naman ang hindi? Napakagwapo nito sa suot na checkered blue polo shirt at maong pants na bumagay rito. Sinusundo ka. Bakit? Hindi ba pwede? Tanong nito habang titig na titig sa kaniyang mga mata. Napalunok siya dahil sa intensidad ng titig nito sa kanya. Hindi pa kasi niya na ipapagawa ang sasakyan niya dahil wala pa siyang oras para ipagawain sa talyer. Ngumiti siya. Wala naman sigurong masama kung maging kaibigan niya ito basta hanggang doon lamang yon at hindi na hihigit pa doon. Habang nasa daan ay panay ang kwento ni Jaren kay Chelsea ng mga nakakatawa na ikinakakaaliw niya hanggang sa makarating sila sa bahay niya. Ang bahay na ito ay pag-aari ng tito niya na ipinagamit sa kanya dahil malapit yon sa trabaho niya. Masyado nang malayo kung sa kanila pa siya uuwi. Pasok ka muna kaya sa loob. Alok niya sa binata. Ngumiti naman ito. Kung ganon, hindi na kita tatanggihan. Wika ni Jaren na naroon pa rin ang magiliw ng ngiti sa mga labi nito. Lalabas na sana siya ng kotse nito nang pigilan siya nito. Ako ang magbubukas ng pintuan para sa'yo. Wika ng binata at kinindatan siya. Namulang pisngin niya sa ginawa nito. Hindi niya alam kung bakit. Sa totoo lang, hindi naman mahirap magustuhan si Jaren dahil mabait ito. Pero gaya nga ng sabi niya, ayaw na muna niyang pumasok sa isang relasyon. Kaya hanggat maaari, pinipigilan niyang magkagusto rito. Nagpasalamat siya nang makababa siya. Nauna na siyang naglakad patungo sa gate at binuksan yon. Nang makapasok ay nagtung na sila sa loob ng bahay. Iginala ni Jaren ang paningin sa kabuuan ng bahay habang siya ay nasa sofa at nakaupo habang tinatanggal ang black close sandal na suot. Maganda at maayos ang bahay. Komento nito tsaka siya tiningnan. Gaya ng may-ari. Sincere nitong sabi. Nag-angat siya ng tingin at binigyan ito ng masamang tingin. Huwag mo nga akong binobola ngayon, Jaren. Pagod ako. Wala ako sa mood sa ng biro mo. Pagtatarayin niya sabay irap dito na ikinatawa lamang nito. Oo nga pala. Hindi pa pala alam ni Chelsea kung anong trabaho nito. Dahil hindi naman niya yon tinatanong. Bakit pa niya kailangang malaman? Alam naman niyang titigilan din siya nito kapag nagsawa na sa panliligaw sa kanya. Dahil wala namang aasahan si Jaren sa kanya. Hindi maiwasang mapangiti ni Chelsea nang madatnan si Jaren na nagluluto sa kusina. Kanina bago siya nagpalit ng damit, ay sinabi nito na ito daw ang magluluto ng hapunan na siya namang sinang-ayunan niya. Pagod na rin kasi siya. Nang sinabi niya kanina na magdedelata na lamang siya, ay nag-insist si Jaren na ito na ang magluluto. Kaya ngayon, heto siya sa may pintuan at pinagmamasdan ng binata. Bigla itong lumingon sa gawin niya kaya nagtama ang kanilang mga mata. Ngumiti ito sa kanya tsaka nilapitan siya at hinawakan ulit sa siko. Bakit? Nagtatakang tanong niya. Nang matapat sila sa mesa, ay ipinaghila siya ng upuan. Maupo ka. Intayin mo na munang maluto ang sinigang na baboy na niluluto ko para sa'yo. Wika ni Jaren at umalis na, tsaka bumalik sa pagluluto. Hindi niya maiwasang mapangiti dahil sa kaswitan nito. Bigla siyang napatigil. Bakit lagi na lang siyang napapangiti kapag nakikita ito? Gusto na ba niya ito? Kung oo man, ang tanong, handa na ba siyang magmahal ulit? Ang lalim naman ng iniisip mo. Puna sa kanya ni Jaren habang naglalapag ng plato sa mesa. Napatingala siya rito. Hindi niya maiwasang titigan ito. Ngayon lang niya napagtanto na gwapo pala ito lalo na sa malapitan. Bigla itong tumingin sa kanya, tsaka siya kinindatan na naging dahilan para mag-iwas siya ng tingin. Bumalik ito sa stove
Samantala, siya ay nakaiwas lamang ang tingin at pinapakalma ang sarili dahil sa mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Nagagapuhan ka na ba sa akin? Pang-aasar nito sa kanya. Nang makalapit uli ang binata, muli niya itong tiningnan at inirapan. Hindi ha? Natawa na lamang ito. Hindi niya akalain na nakapaghain na pala ito ng kanin at ulam. Huminga ito ng malalim at tiningnan siya. Kitang-kita niyang lungkot sa mga mata nito. Paano ba yan? Aalis na ako. Eat well. Pamamaalam nito. Bigla siyang napatayo. Wait! Dito ka na kumain. Anyaya niya sa binata. Hindi naman pwede na hindi niya alokin itong kumain. Ito ang nagluto at naghain ng pagkain sa mesa na para sa kanya. Tapos hindi man lang niya aalokin itong kumain? Napatingin siya sa orasan. 7:00 na ng gabi at baka nagugutom na ito. Hindi maiwasang palihim na mapangiti si Jaren. Nangiyain siya ni Chelsea na maghapunan. Gusto niyang magdiwang ng mga sandaling yon dahil nakakapasok na siya sa buhay ng dalaga. Unti-unti ay nararamdaman niyang nagugustuhan siya nito bilang kaibigan. Talaga? Hindi makapaniwalang tanong niya. Napakagatlabi ito at tumango. Hindi niya tuloy maiwasang mapatitig sa labi nito. Hindi niya tuloy maiwasang isipin kung anong lasa nun. Okay kung yan ang sabi mo. Sige, gusto ko yan. Gutom na rin naman kasi ako. Masiglang sabi ni Jaren at naupo na sa katapat na upuan ng dalaga. Nagsimula na silang kumain. Hanggang sa maisip niya ang relasyon nito sa kaibigan niya, si Sid, kung bakit naghiwalay ang mga ito. May itatanong lang sana ako sa'yo, pero kung hindi mo gustong sagutin ang tanong ko ay ayos lang. Sabi niya, nag-angat ito ng tingin at tumango. Sige, ano ba yon? Tanong nito. Nagbilang muna siya ng 1, 2, 3 sa isip bago nagsalita. Ano ang dahilan ng paghihiwalay niyo ni Sid? Tanong niya habang titig na titig rito. Kitang-kita niya na natigilan ito pagdaking napayuko. Nasaktan siya dahil ramdam niya na hindi pa ito tuluyang nakakapag-move on. Inaamin niya, nagsiselos siya kay Sid. Okay lang kung ayaw mong. Pinutol na ng dalaga ang iba pa niyang sasabihin. Nag-angat ito ng tingin at tiningnan siya. Nasasaktan siya sa ekspresyon ng mukha nito. Kung pwede lang akuin niya ang sakit na nararamdaman nito, ay gagawin niya. Kaya hindi siya susuko na iparamdam rito na may lalaki pa rin na magmamahal dito at siya yon. Na-fall out of love siya sa akin. Bigla na lang daw niyang naramdaman na hindi na niya ako mahal. At natagpuan na lang niya na mahal niya na si Shine. Paliwanag nito. Si Shine ang napangasawa ni Sid. I'm sorry to hear that. Wika niya. Pinagsisihan niya tuloy kung bakit pa niya tinanong ang bagay na yon. Hindi niya tuloy maiwasang makaramdam ng inggit kay Sid dahil mahal pa ito ni Chelsea. Wala yon. Kain na tayo. Baka gabihin ka sa daan. Wika ni Chelsea. Nagpatuloy na nga sila sa pagkain at nang matapos ay nagpresenta si Jaren na siya nang maghuhugas ng pinagkainan na sinang-ayunan naman ito. Nang matapos ay inihatid siya nito sa labas ng bahay kung saan nakaparada ang kotse niya. So, aalis na ako. Salamat sa. Naputo lang sasabihin ni Jaren nang bigla siyang halikan sa pisngi ni Chelsea. Pakiramdam niya ay naging bato siya dahil hindi siya makakilos sa kinatatayuan niya. Napatitig siya sa dalaga. You kissed me? Hindi makapaniwala niyang saad. Namumula ang pisngi nito nang mag-iwas ng tingin. Thank you sa ginawa mong pagluluto sa akin ng hapunan at ikaw pang naghugas ng pinggan. Sabi nito at tiningnan siya. Tumikhim siya para mawala ang bara sa kanyang nalamunan. You're welcome. Basta kapag kailangan mo ng kaibigan, nandito lang ako para sa'yo. So, mauna na ako. Pamamaalam niya. Tumango ang dalaga. Sige, mag-iingat ka. Bilin nito sa kanya.
na sinigundahan naman niya ng tango. Kumaway siya bago pumasok sa sasakyan at pinausad iyon pauwi. Habang nasa daan ay napasuntok siya sa hangin dahil sa labis na tuwa na nadarama. Yes! Hinalikan ako ni Chelsea. Soon, sasagutin na niya ako. Sinisigurado kong mangyayari yun. Kumpiyansa niyang sambit sa sarili. Pasipul-sipul pa siya habang nagmamaneho. Ganoon talaga kapag hinalikan ka ng babaeng gusto mo, kahit sa pisngi lamang. Napakagaan sa pakiramdam. Nang gabing yun ay hindi mapakali sa higaan si Chelsea dahil sa ginawa niyang paghalik kay Jaren sa pisngi. Nakatitig lamang siya sa kisame ng mga sandaling iyon. Bakit ko ba ginawa yun? Tanong niya sa sarili. Napadapa siya sa kama at muling humilata. In love na ba ako sa kanya? Tanong niya sa sarili. Napasabunot siya sa buhok dahil hindi niya alam ang sagot na yon sa kanyang isipan. Ngunit kung in love nga siya, natatakot siya. Natatakot siyang magmahal ulit. Ipinikit na lamang niya ang mga mata para tuluyan ng makatulog. Tsaka na lang niya iisipin ang bagay na yon. Kailangan na niyang magpahinga. Maagang nakauwi si Chelsea ng gabing yon. Hindi na siya sinundo ni Jaren dahil gawa naman na ang kaniyang sasakyan. Nahihiya rin kasi siyang magpahatid sundo rito dahil alam niyang naaabala niya ito. Palapit pa lang si Chelsea sa gate nang may makita siyang lalaki na nakatayo sa gilid ng sasakyan. Nakasandal ito at nakatingin sa direksyon niya. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso nang mapagtanto kung sino yon. Si Jaren. Sa totoo lang, na-miss niya ito dahil 2 araw itong hindi nagpakita sa kanya. Hindi rin ito nagte-text sa kanya kaya hindi niya alam kung anong pinagkakaabalahan ito. Nang makarating sa tapat ng gate ay lumabas na siya ng sasakyan. Napakagwapo nito sa suot na polo shirt na white at jeans. Agad na umaliwalas ang mukha ni Jaren nang makita siya. Tsaka siya nilapitan. Good evening. Bati nito sa kanya. Ngumiti siya rito. Good evening, pasok ka. Paanyaya niya rito. Binuksan na niya ang gate tsaka pumasok. Sumunod si Jaren. Nang makapasok sila sa bahay, ay umupo ang binata sa sofa. Nagpaalam na rin muna siya na magbibihis muna. Nang makapagbihis ay nagulat siya ng pagbaba niya ng hagdan ay may marinig siyang kalansing ng sandok sa kusina. Napangiti siya. Tiyak niyang nagluluto si Jaren. Kaagad siyang pumasok sa kusina at nakitang abala ito sa harap ng stove. Mas mabuti na dito ka na lang kaya tumira para lagi mo akong ipinagluluto ng hapunan. Biro niya na ikinalingon ng binata. Tinakpan muna nito ang kaldero bago humarap sa kanya. Kung pwede nga lang, bakit hindi? Biro nito na may ngiti sa mga labi. Napatitig siya sa labi nito. Napaisip tuloy siya. Masarap ba itong humalik? Agad siyang nag-iwas ng tingin ng mapagtanto ang nasa isip. Biro lang, tanggi niya. Tumawa lamang si Jaren at muling humarap sa niluluto. Siya naman ay naupo sa upuan at tiningnan ng malapad nitong likod. Halatang batak ito sa trabaho. Ano kaya ang trabaho nito at bakit nawala ito ng 2 araw at hindi man lang nagte-text o tumatawag sa kanya? Gustong-gusto na niyang itanong ang mga bagay na yon pero napag-isip-isip niya na mas mabuti na ito ang magsabi sa kanya. Ayaw niya ring panghimasukan ng pribado nitong buhay dahil alam niyang wala siyang karapatan. Ilang sandali lamang ay tapos na itong magluto. Nagprito ito ng meatloaf at sausage. Iyon kasi ang madaling lutuin para makakain na siya. Ipinaghanda siya nito ulit. Nang matapos, naupo ito sa katapat niyang upuan. Niyaya niya itong kumain pero tumanggi ito. Kumain na raw ito bago siya pinuntahan. Ang sarap mong titigan habang kumakain. Komento ni Jaren. Napatingin siya rito at inirapan ng binata. Huwag mo nga akong binobola. Pagsusungit ni Chelsea at inirapan lamang ito. Tumawa lamang ito. Itinuon muli ni Chelsea ang atensyon sa kinakain. Hindi niya tuloy maiwasang mailang dahil pinagmamasdan siya nito habang kumakain. Isinawalang bahala na lamang niya yon at tinapos na ang hapunan.
patapos na siyang kumain ng muling magsalita si Jaren. Buti pinayagan mo akong makipaglapit sa'yo, kahit na alam mong kaibigan ko si Sid. Tanong nito. Uminom siya ng tubig at tiningnan si Jaren. Wala kang kasalanan sa ginawa niya, kaya walang dahilan para iwasan kita. Ang kasalanan ni Sid ay hindi mo kasalanan. Sincero niyang sabi. Ngumiti ito ng tunay at ginagap ang kamay niya na nakapatong sa mesa. Salamat, Chelsea. Sana makapasok na rin ako sa puso mo. Sana hayaan mong iparamdam ko sa iyo ang pagmamahal na deserve mo. Kung bibigyan mo lamang ko ng pagkakataon. Wika nito habang titig na titig sa kanya. Kitang-kita niya sa mga mata nito ang sinseridad sa mga sinabi nito. Ngumiti siya. Basta sasabihan kita kapag handa na ako. Ayaw kong pumasok sa isang relasyon na hindi pa ako handa. Ayaw kitang saktan, Jaren. Sagot niya. Tumango-tango ito. Sa totoo lang, handa na siyang mahalin ito. Matagal na itong nanliligaw sa kanya at ipinakita nito sa kanya na mabuti ang intensyon nito sa kanya. Pero ang tanong, kailan ang tamang panahon para sagutin ito? Ilang sandali pang lumipas, nagkwentuhan sila tungkol sa mga nakaraan nila noong mga bata pa sila. Napuno ng tawanan sa loob ng kusina, ngunit hindi nabanggit ni Jaren ang trabaho na mayroon ito. Aalis na ako para makapagpahinga ka, sabi ni Jaren, tsaka ito tumayo. Tumayo na rin siya. Ihahatid na kita sa labas, wika niya. Tumango ito at ngumiti. Sabay na silang naglakad palabas ng kusina patungo sa labas ng bahay. Kahit papaano, ay naging masaya siya ngayong araw na ito dahil nakita niyang binata at nakasama. Sa totoo lang habang nagkikwentuhan sila ay napag-isip-isip niya na walang masama kung susubukan niya na maging kasintahan ito. Maybe, ngayon na ang tamang pagkakataon para sagutin ito. Ito na ang pagkakataon na papasukin niya ito sa buhay niya at maramdaman kung paano ito magmahal. Kung lahat ba ng sinabi ng binata sa kanya ay may katotohanan. Kasi hindi mo malalaman ng isang bagay kung hindi mo susubukan at takot lamang ang pinapairal. Nang nasa labas na sila at kung saan nakapark ang kotse ni Jaren ay humarap ito sa kanya sabay ngumiti. So, uuwi na ako. Okay lang ba na ako maghatid at sumundo sa'yo bukas? Tanong nito. Napatitig siya rito. Bakit ba napaka-persistent nito sa panliligaw? Tama nga talaga itong desisyon niya. Jaren, panimula niya. Tumitig ito sa kanya. Ano yun? Sinasagot na kita. Oo, inaamin ko na natatakot akong magmahal at sumubok muli na pumasok sa isang relasyon. Pero kung hindi ko susubukan, hindi ko malalaman kung handa na ba ako, di ba? Sabi niya. Nanlaki ang mga mata ni Jaren sa mga sinabi niya. Hindi makapaniwala na sinasagot na siya nito. Hindi ba ako nananaginip ngayon? Hindi makapaniwalang tugon ni Jaren at kinurot-kurot pa ang sarili. Natawa siya sa sinabi nito. Oo, totoo. Hindi ka nananaginip. Totoo ang mga narinig mo. Naputo lang iba pa niyang sasabihin nang lumapit ito sa kanya at hinapit siya palapit sa katawan nito. Salamat, Chelsea. Pangako magiging mabuti akong boyfriend sa'yo. Pinapangako ko yan. Anito habang titig na titig sa kaniyang mga mata hanggang sa bumaba iyon sa kaniyang labi. Gusto kitang halikan pero baka magalit. Siya naman na ngayon ang pumutol sa iba pa nitong sasabihin. Kiss me. Binibigyan kita ng karapatan na halikan ako. Sabi niya. Napaawang ang labi nito sa sinabi niya. Binibiro lang kita, Chelsea. Wika nito at inirapan niya ito. Hahalikan mo ako, babawiin ko na maging... Hindi na natapos ang sasabihin niya nang sakupin nito ang labi niya. Dahilan para mapapikit siya at damhin ang mainit nitong halik. Kusang ipinalibot niya ang mga kamay sa leeg nito at pinalalim pa ang halik. Parehas na hinihingal nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Pinagdikit nito ang kanilang mga noo,
Tsaka siya pinakatitigan. Mahal na mahal kita, Chelsea. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Hindi ka magsisisi na binigyan mo ako ng chance na maging tayo. Buong puso nitong tugon. Ngumiti siya. Alam ko at ramdam ko yon. Tugon naman niya. Kumalas na siya sa pagkakayakap nito at sinulyapan ng kotse nito tsaka inginuso yon. Uwi ka na. Kailangan mo na rin magpahinga. Utos niya. Hinalikan nito ang kanyang noo at nagpaalam na tsaka sumakay sa kotse. Tinanaw niya ang papalayong sasakyan nito. Nang hindi na niya matanaw yon, ay pumasok na rin siya sa loob ng bahay. Nang mga sangdaling yon ay wala siyang pinagsisihan dahil alam at ramdam niya na tama ang desisyon niya. Nagdaan ang mga araw, linggo ng pagsasama nila bilang magkasintahan nina Chelsea at Jaren. Hatid sundo rin siya nito kapag nag-overtime siya. Nang minsan sinundo siya ng binata dahil overtime nga siya, paglabas pa lamang niya ng gusaling pinagtatrabahuhan ay nasa labas na si Jaren. Iyong ibang mga kababaihan na empleyado ay napapatingin kay Jaren. Nakasuit kasi ito. Na-curious siya. Ano kaya ang trabaho nito? Nang makalapit siya dito ay hinalikan niya ito sa pisngi. Alam ng ilang kasamahan niya sa trabaho na kasintahan niya si Jaren Cristobal. Sumimangot ito. Bakit sa pisngi lang? Pagmamaktol nito, sinamaan niya ito ng tingin. Alangan naman na halikan kita sa labi may mga empleyadong dumaraan. Pagsusungit niya. Halos lahat kasi ng empleyado ay nag-overtime kaya yung iba ay lumalabas para bumili ng pagkain. Siya kasi ay hanggang 7:00 lamang at nakapag-dinner na rin siya. Pinisil nito ang ilong niya. Ang ganda mo talaga. Bulalas nito. Tinabig naman niya ang kamay nito. Tara na para makapagpahinga na ako. Pagkataray ulit niya na ikinatawa nito. Sandali, maibibigay ako. Wika nito, tsaka binuksan ng driver seat ng Fortuner nito at may kinuha roon. Nang lumabas ito ay may hawak na pumpo ng bulaklak. Ibinigay niya ito sa kanya. Napangiti siya dahil sa kaswit na nito. Iniabot nito sa kanya ang bulaklak na kaagad naman niyang tinanggap. Grabe, ang sweet ng guy, no? Sabi ng isang babae sa kasama nito nang mapadaan sa gawin nila. Napatingin siya sa babae at ngumiti. Ngumiti rin ito. Naku miss, wag mo nang pakawalan si Guy. Iilan lang ang ganyang lalaki na susunduin ka na may kasama pang bulaklak. Kinikilig nitong sabi. Nakangiti lamang ang kasama nito. Tumango lamang siya sa sinabi ng babae. Tumingin siya kay Jaren na may malawak na ngisi sa mga labi. Kaya wag mo na akong pakawalan pa. Pagyayabang nito sa kanya, tsaka kumindat. Kung hindi lang dahil dito sa bigay mong bulaklak, talagang makakatanggap ka ng kurot sa akin eh. Pabiro niyang sabi na ikinatawa lamang ni Jaren ng mahina. Niyaya na siya nitong umalis na para maihatid na siya nito at makapagpahinga siya ng maaga. Habang nasa daan ay pinag-uusapan nila ang mga bagay na nangyari sa kanila ng araw na yon. Lagi siyang natatawa sa mga biro nito. Inintay ni Chelsea na banggitin ang trabaho ng binata pero wala siyang nahintay hanggang sa malapit na sila sa gate ng bahay. Hindi tuloy maiwasang makaramdam ng lungkot ni Chelsea pero umaasa siyang sasabihin din ito yon. Ang tanong, sino ba talaga ito? Halata naman na mayaman ng binata dahil sa sasakyan nito na hindi basta-basta nabibili at sa paraan ng pananamit nito. Napalingon siya sa kasintahan. Sino ka ba, Jaren Cristobal? Tanong niya sa sarili. Lumingon ang binata sa kanya at ngumiti. Nandito na tayo, mahal. Anunsyo ng binata. Napatingin siya sa labas at nasa tapat na nga sila ng gate ng bahay na inuukupan niya. Dahil sa lalim ng iniisip niya, ay hindi niya yon napansin. Bumaba si Jaren at pinagbuksan si Chelsea ng pintuan ng passenger seat. Nang makababa siya ay niyaya niya ang binata na pumasok muna sa loob at magkape. Pinaunlakan naman iyon ng binata.
Nang makapasok sila sa bahay, ay nagpaalam muna siya sa binata na magbihis muna para maging komportable siya. Sumang-ayon naman ito. Agad siyang umakyat sa hagdan tsaka nagtungo sa kanyang kwarto para makapagbihis. Nagsuot lamang siya ng simpleng duster na may kamay na hanggang taas ng tuhod ang haba. Pababa na siya ng hagdan ng mga sandaling yon nang may marinig siyang nag-uusap. Dad, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanyang totoo. Natatakot ako na baka layuan niya ako. Baka iwan niya ako dahil sa paglilihim ko sa kanya na isa akong CEO. Hindi ko na kaya siyang mawala pa, sabi ni Jaren sa kausap. Natutup niya ang bibig para hindi mapasinghap. So, CEO nga ito. Pero bakit parang wala itong balak na sabihin sa kanya? At kailan ito yun balak sabihin? Ang daming tanong na pumapasok sa kanyang isipan ng mga sandaling yon. Pero walang kasagutan ng mga yon. Si Jaren lamang ang makakasagot nun. Sasabihin ko rin sa tamang panahon, Dad. Naduduwag lang akong sabihin sa kanya. Lalo at magkaiba kami ng estado sa buhay. Hindi ba ganun na nangyayari? Iniiwan ng babae ang lalaki dahil mayaman ito at siya ay mahirap? Pinutol niya ang iba pang sasabihin ni Jaren sa pamamagitan ng pagsingit sa usapan ng mag-ama. Alam niyang kabastusan niyon pero hindi na niya kaya ang naririnig niya. Hinusgahan mo na agad ako na hindi ka man lang nagtatanong o nagsasabi sa akin kung sino ka talaga, Jaren. Ganoon ba ang tingin mo sa akin? Ang iiwan ka kapag nalaman ko kung sino ka? Nagkamali pala ako ng pagkakakilala sa'yo. Garalgal niyang sabi. Hindi niya namalaya na may tumulo na palang luha sa kanyang mga mata. Nasasaktan siya ng sobra sa mga sinabi nito. Akala niya okay na sila ni Jaren. Hindi pa pala. Humakbang palapit sa kanya si Jaren pero umatras siya dahilan para mapatigil sa paghakbang ang binata. Kitang-kita niyang sakit na gumuhit sa mga mata ng binata. Chelsea, patawarin mo ko. Nadala lang ako ng takot na mawala ka sa akin. Mahal na mahal kita at ayaw kitang mawala sa akin. Nagmamakaawa nitong sabi habang titig na titig sa kanya. Umiling siya. Mahal? Yan bang pakahulugan mo ng pagmamahal? Okay lang sana sa akin na nahihiya kang sabihin sa akin ng totoo mong estado sa buhay pero hindi pala. Nag-iwas siya ng tingin nang makitang may luhang dumadaos-dos sa pisngi ni Jaren. Nasasaktan siya sa nakikita, pero nasasaktan rin naman siya. Umuwi ka na muna, Jaren. Ayaw muna kitang makita. Pagtataboy niya sa binata. Huminga ito ng malalim tsaka pinunasan ng luhang dumausdo sa pisngi nito. Tumango-tango ang binata. Kung yan ang magpapagaan sa loob mo, sige. Aalis ako ngayon pero hindi ibig sabihin na titigilan kita. Hahayaan muna kitang makapag-isip. Gagawin ko ang lahat mapatawad mo lang ako, Chelsea. Determinado nitong sabi. Tumalikod na ito at lumabas ng bahay. Siya naman ay nanghihinang napaupo sa sofa. Ikinulong niya ang muka sa dalawang palad at tahimik na umiyak. Akala niya happy ending niya. Hindi pa pala. Ilang araw na hindi pinapansin ni Chelsea si Jaren sa mga text nito at tawag. Minsan, pumupunta ito sa pinagtatrabahuhan niya at nakikita niya ito sa labas ng sasakyan nito. Ngunit, hindi niya ito pinapansin. Isang linggo na ganoon ang nangyayari. Sa totoo lang, namimiss na niya ang binata. Gustong-gusto na niya itong makasama, mayakap at mahalikan. Pero hindi niya alam kung paano ito lalapitan. Bigla kasi siyang nahiya dahil natiis niya ito. Gabi iyon, kakatapos lang niyang kumain ng hapunan ng mga sandaling yon. Kanina, hindi niya nakita si Jaren sa labas ng gusali na kadalasan itong ginagawa. Marahil nagsawa na ito sa kakahabol sa kanya. At baka napagtanto nito na hindi siya deserve sa pagmamahal nito. Parang piniga ang puso niya sa isiping yon. Kung kailan handa na siyang patawarin ito, ay doon naman ito tumigil. Palabas na siya ng kusina nang biglang bumuhos ang malakas na ulan.
Kanina, maalinsangan ang panahon at makulimlim ang kalangitan. Mabuti na lang at nakauwi siya agad bago bumuhos ang malakas na ulan. Umakyat na siya sa kanyang kwarto at takmang hihiga na sa kama nang makitang parang may liwanag sa labas ng bahay. Nagtungo siya sa bintana at tiningnan ang labas. Laking gulat niya nang makita si Jaren na nakatayo sa tabi ng kotse nito habang nasa ilalim ng malakas na ulan. Binundol ng pag-aalala ang dibdib niya. Ano bang nasa isip nito at nagpaulan? Hindi ba nito naisip na maaari itong magkasakit? Sigaw niya sa sarili. Kagad siyang nagtungo sa cabinet at kumuha ng makapal na kumot tsaka nagmamadaling lumabas ng kwarto at tinungo ang labas ng bahay. Dala ang payong na magsisilbing lilim niya. Kitang-kita niya na nanginginig ito sa lamig. Ano bang nangyayari sa'yo at nagpapabasa ka sa ulan? Sigaw niya rito habang binubuksan ang gate. Halos hindi niya yon mabuksan sa sobrang pagkataranta dahil sa sitwasyon ng binata. Nakahinga siya ng maluwag nang mabuksan yon. Agad niyang nilapitan ang binata at ibinalabal rito ang makapal na tuwalya. Halika sa loob, magkakasakit ka sa ginagawa mo eh. Pagalit niyang sabi. Di ba ang sabi ko naman sa'yo? Gagawin ko ang lahat para lang mapansin mo. Handa akong gawin ang lahat, Chelsea. Mapatawad mo lamang ako. Buong sinsero nitong sabi. Pagagalitan niya talaga ito ng sobra. Hindi na lang niya ito pinansin at nagtuloy-tuloy na sila sa loob ng bahay. Kaagad niyang dinala ito sa banyo sa kusina. Maligo ka, utos niya rito. Nakatitig lamang ito sa kanya. Salamat sa pag-aalala. Akala ko hindi mo ako mapapansin. Sabi nito habang nakatitig sa kanya. Huminga siya ng malalim. Kung hindi ko nakita na naroon ka sa labas, edi nagkasakit ka na. Hindi mo ba alam kung gaano ako nag-aalala sa'yo? Dapat! Naputol na ang iba pa niyang sasabihin nang makitang nakangisi ito. Nag-alala ka talaga sa akin? Tudyo nitong tanong. Inirapan niya ito at itinulak papunta sa banyo. Maligo ka na nga, baka magkasakit ka niyan. Utos niya rito. Natawa na lamang ang binata sa ginawa niya. Nang makapasok ito sa loob ng banyo ay napasandal siya sa dingding noon at napapikit. Ngayon, alam na niya sa sarili na handa niyang kalimutan ang lahat para maging maayos na sila. Ganon talaga ang isang relasyon. May mga pagsubok kayong pagdadaanan para tumatag ang samahan ninyo. Kailangan niyo lang magpatawaran. Walang perpektong relasyon. Habang naliligo si Jaren ay kumuha siya ng shirt sa cabinet. Mabuti na lamang at may loose shirt siya at short na medyo maluwang. For sure, kasya naman ito doon, lalo na't garterized naman. Nang makabalik siya sa kusina ay agad siyang napatakip ng mga mata. Paano ba naman kasi? Kakalabas lang ni Jaren sa banyo at nakatapis lamang ito ng tuwalya. Tumutulo pa sa katawan nito ang tubig na hindi nito napunasan. Napalunok siya dahil kitang-kita niya ang ganda ng katawan nito na talaga namang nakakatawag pansin. Natawa si Jaren ng mahina. Ngayon ka lang ba nakakita ng lalaki na nakatuwalya? Tudyong tanong nito. Hindi Siyempre nakakita na ako ano? Sigaw niya. Napadilat siya ng mga mata nang maramdamang hinapit siya ni Jaren. Nagtama ang kanilang mga mata. Seryoso itong nakatingin sa kanya. Sino? May diin itong sabi. Si Sid. Di ba naging magkasintahan kami? Nagkakandautal niyang sabi. Tumango-tango naman ito. Oo nga pala. Walang sigla nitong sabi. Iniabot niya ang mga damit nito. Magbihis ka na at ihahanda ko ng pagtutulugan mo. Hindi ka pwedeng umuwi ngayon dahil bukod sa malakas ang ulan ay gabi na rin. Mahinahon niyang sabi. Nakatitig lamang ito sa kanya. Tinasan niya ito ng kilay. Ano? Bitawan mo na ako para ma-ready ko na. Pagsusungit niya. Mabilis kasi ang tibok ng puso niya ng mga sandaling yon dahil sa pagkakalapit nilang dalawa. Thank you. Dahil hindi ka nagalit sa akin.
Salamat at ayos na ta. Hoy, hindi pa tayo okay. Sino nagsabi sa'yo na okay na tayo, ha? Nakataas ang kilay niyang sabi tsaka inirapan ito. Umalis siya sa pagkakahapit nito sa kanya. Tumalikod na siya at naglakad patungo sa hagdan. Dinig pa niya ang malalim nitong pagbuntong hininga. Napangisi siya. Mamaya, papatawarin na kita. I miss you, Jaren. Aniya. Naglatag siya ng higaan sa lapag, sa ibaba ng kaniyang kama. Wala na kasing ekstrang kwarto para kay Jaren. Pumihit siya paharap sa pintuan at akmang lalabas na ng kwarto nang may kumatok. Si Jaren. Pwede ba akong pumasok? Tanong nito. Biglang binundol ng kaba ang dibdib niya sa kaalamang magsasama sila sa iisang kwarto. Hindi naman pwede na sa salas niya ito patulugin. Nakakahiya naman lalo na at bisita niya ito. Sige, pasok ka na. Hindi yan nakalak. Tugon niya. Nang makapasok ito, ay ngiti ang ibinungad niya rito. Saka inilahad ang palad sa lapag kung saan nakalatag ang hihigaan ito. Dito ka matutulog. Pasensya ka na ha. Dito ka matutulog sa lapag. Aniya. Ngumiti ito hanggang sa naging ngisi. Ano naman kayang iniisip ng lalaking ito? Alam kong yan ang iniisip mo. Hindi tayo pwedeng magtabi sa isang kama. Masungit niyang sabi na ikinatawa naman ito. Inaasar lang kita. Wika ni Jaren at naglakad palapit sa kama at naupo. Huminga ito ng malalim tsaka siya pinakatitigan. Okay na ba tayo? Tanong nito. Kitang-kita niya ang lungkot sa mga mata nito dahil siguro sa hindi pa sila nagkakaayos. Napakagatlabi siya at tumango-tango. Wala namang dahilan para patagalin pa niya ang tampuhan nilang dalawa. Gusto na rin naman niyang maayos ito. Miss na niya kasi ito. Napatayo si Jaren at laking gulat niya nang sapuin nito ang kaniyang pisngi at halikan siya nito nang mapusok sa labi. Wala siyang nagawa kundi ipikit ang mga mata niya at damhin ang tamis ng halik nito. Kusang gumalaw ang mga kamay niya at ipinalibot iyon sa liig ng binata. Parehong hinihingal ng maghiwalay ang kanilang mga labi. Pinagdikit nito ang kanilang noo at hinaplos ang kaniyang pisngi. I miss you. Akala ko hindi na tayo magkakaayos pa. Akala ko titiisin mo na lang ako. Puno ng lungkot nitong sabi. Kitang-kita rin naman ang nanlalalim nitong mga mata. Katunayan na hindi ito maayos na nakakatulog. Hindi naman kita kayang tiisin ng matagal. Nagpalipas lang ako ng galit. Narealize ko na walang perpektong relasyon at handa kitang patawarin dahil alam ko na nagawa mo lang yun dahil sa takot na mawala ako. Mahal na mahal kita, Jaren. Buong puso niyang sabi. Mahal na mahal din kita, Chelsea. Buong puso din itong tugon at muling naglapat ang kanilang mga labi. Chelsea, mayroong sumasayaw sa labas! Sigaw ni Sanya nang makapasok ito sa opisina dahil galing itong reception area na naging dahilan para mapatayo ang mga kasamahan nila sa opisina. Halika na! Anyaya nito sa kanya. Umiling siya. Madami pa siyang kailangang tapusin. Madami pa akong tatapusin, Sanya. Pagtanggi niya. Bumuntong hininga ito. Ano ka ba? Minsan lang ito. Ang gugwapo kaya ng mga sumasayaw. Sabi nito sabay tili. Lumapit ito sa kanya tsaka hinila siya patayo. Wala na siyang nagawa nang igiya na siya palabas ni Sanya. Sumunod na rin ang iba nilang kasamahan. Nang makarating sila sa labi ay naririnig na nila ang kanta ng One Direction na What Makes You Beautiful. Nakaharap ang mga ito sa kanila. May mga mangilan-ngilan na rin silang kasamahan na naroon at kinikilig sa nakikitang pagsayaw ng 5 kalalakihan. Magagaling ang mga ito. Grabe! Ang gugwapo nila, Chel! Tili ni Sanya na nasa tabi niya. Huminga siya ng malalim at tumalikod na siya dahil pakiramdam niya walang patutunguhan ng
panonood niya. Si Jaren lang ang gwapo sa paningin niya kahit hindi ito marunong sumayaw. Hays, ganoon talaga siguro kapag in love. 7 buwan na silang magkasintahan at habang tumatagal sila, ay tumatatag ang kanilang relasyon. At maghahakbang na siya paalis sa kinatatayuan niya nang biglang pumailan lang ang kantang Marry Me ni Jason Derulo. Pumihit siya paharap at naroon pa rin ang 5 lalaki na sumasayaw. Marry me? May magpropose ba? Humarap sa kaniya si Sanya. Uy, may alokin ng kasal! Biglang nanlaki ang mga mata nito na nakatitig sa kaniya. Hindi kaya ikaw ang aalokin ng kasal? Malay mo, magpropose na sa'yo si Sir Jaren! Malakas nitong sabi, sabay tili. Kaya ang iba ay napatingin sa kanila. Pinanlakihan niya ito ng mata. Hindi tanggi niya. Sa totoo lang, napag-iisipan na rin nila ang pagpapakasal. Pero ang mag-propose ito ay malabo dahil wala pa naman itong nababanggit. Natuon ang atensyon niya nang humiyaw ang mga kababaihan dahil biglang naghubad ang 5 kalalakihan tsaka muling isinuot ang damit. Baliktad na nakasuot ang damit sa kanila hanggang sa tumalikod ang mga ito at gumawa ng diretsyong linya. Nanlaki ang mga mata niya nang mabasa ang nasa likod ng damit ng mga ito. Will you marry me, Chelsea? Pumapailan lang pa rin ang awiting Marry Me. Girl! Legit nga ang sinabi ko sa'yo! Sigaw ni Sanya sabay yakap sa kanya pero hindi na niya yon napag-ukulan ng pansin dahil ang atensyon niya ay nasa lalaking papasok sa loob kasabay ng pag-alis ng mga kasamahan sa trabaho na nasa kanyang harapan para makita niya ng maayos ang proposal. Maging si Sanya ay umalis muna sa kaniyang tabi. Napatitig siya sa lalaking papalapit ngayon sa kanya na may hawak na bulaklak. Napakagwapo nito sa suot na gray tuxedo. Walang tulak kabigin ang kagapuhan nito habang nakangiti sa kanya. Nang makalapit ito sa kanya, ay nagsimula ulit sumayaw ang 5 lalaki. Ibinigay ni Jaren ang bulaklak sa kanya na kagad naman niyang tinanggap. Magpapasalamat na sana siya nang bigla itong lumuhod sa kanya. May kinuha ito sa bulsa at nilahad iyon sa kaniyang harapan. Walang iba kundi ang singsing. Will you marry me, Chelsea Orizon? Tanong nito na naging dahilan para magtilian ng mga kababaihan na naroon. Samantala, napangiti naman ng mga kalalakihan na naroon. Tumigil na rin sa pagsayaw ang 5 kalalakihan at ngayon ay nakatunghay kina Chelsea at Jaren. Biglang tumulo ang luha niya dahil sa labis na tuwa na nararamdaman. Inilahad niya ang kamay rito. Yes, I will marry you. Buong puso niyang tugon. Ngumiti si Jaren at saka tumayo. Kinuha ang singsing sa box at isinuot yun sa kanya. Masigabong palakpakan ng pumailan lang sa labi. Thank you. Sinsero nitong pasasalamat. Tumutulo pa rin ang luha sa kanyang mga mata. Kinuha ni Jaren ang panyo sa bulsa nito. Tsaka pinunasan ng luhang dumadaos-dos sa pisngi niya. Sa bagay, kahit umiyak ka, maganda ka pa rin naman. Biro nito na ikinatawa niya. Pinalo niya ito sa balikat. Ikaw kasi pinapaiyak mo ko sa tuwa. Aniya at natawa ng bahagya. Kiss! Kiss! Sigaw ng mga naroon. Nagkatitigan sila. Hanggang sa sakupin ni Jaren ng halik ang kaniyang labi. Lumakas ang palakpak at hiyawan sa paligid. Nang matapos ang halik, ay sabay nilang binanggit ang 3 salita. I love you. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwento ni Chelsea at Jaren. Ito po si Dear Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.